my beloved Boss Mike Cervera. Dito ni Miracle 57593 na pabagsak na ang mga Duterte. Madalas ko po to si Jan nakikita sa TikTok eh. Oh. Ito okay to mag reaction din ano. Sige mga kababayan, pakinggan natin si Jan. At sa imburnal na sila kukunin. Hindi ko ho yan kasalanan ho nila yan dahil sa samut-saring anomalyang pinasok at kinasangkutan hindi lamang ho ni ex-President Duterte, pati ho ng kanyang mga anak sa pangunguna ho ni Vice President Duterte na hindi maipaliwanag kung saan niya winaldas ang pondo ng taong bayan. Marami ho sa inyo ang nakakapansin na sa mga anomalyang kinasangkutan ng mga Duterte. At marami naman na talaga. At hindi yan mahahalungkat mga kababayan kung hindi nila naumpisahan. Ano po? Hindi mahalungkat talaga yan eh. Sabi rito, natanggal na si Fiona sa National Security Commission ba? Tama ba? National Security Commission? Tama ba? Paki-comment nga. Ano ba yung NSC? O hindi ko, alam nyo naman, huli ko ha. O kung yan yung National Security Commission. Tama ba? Paki-comment nga. O tama. So, dapat naumpayan tinanggal. Council, National, Security Council, tama ba? Oo, Security Council, tama. Mga kababayan, dapat naumpayan tinanggal. Oo, naumpayan. Bakit pinatagal, di ba? Oo, tama, Council. Oo. Iba yung National Security Commission, iba rin. Yan, ito National Security Council. Oo. Tama. Sige, Council. Alam nyo naman, nasa malayong lugar ako eh. Late ako ngayon sa mga balita, no? Pagka late tayo sa mga balita, wala nang pagkakataong mag-research. Itong live na to, dapat nung ano pa ito eh. Nung kahapon pa ng umaga to eh. Biro nyo na-punish na. Pero alam nyo kung natanggal yon, National Security Council, oo. Kung natanggal yon mga kababayan, dapat lang no? Dapat lang. Dapat noon pa, ano? Silang mag-ama, nung December 30 pa. Dapat lang. Pakinggan na natin to. Dun sa mga napakaraming testigo na nagbigay ng kanilang pahayag patungkol sa mga role na pinagagawa hindi lamang ni Duterte, pati nung kanyang mga amuyong sa Senado. Kita nyo? Alam naman na talaga mga kababayan. Di ba? Oo, mga boss. Nakita kita. Sibuya kanino talaga ba? Sa Sibuya nga kami. Oo. Alam nyo naman, di ba? Ikot-ikot tayo dito. Pero alam nyo mga kababayan, kita nyo, ito sinasabi ni Jan. Mga kababayan, yan lang yun ang dapat noon pa yan tinanggal sa lahat ng mga organization. Di ba? Yan, tulad yan, yung National Security Council. Dapat noon pa yan tinanggal yung mga yan. Sa mga kinikilos niyan, mga kababayan, tingin nyo mayroon pang maidudulot na mabuti yan? Hindi. Ang gagawin yan laging maghihikayat. Ganyan na lang lagi gagawin yan. Di ba? Dapat noon pa yan tinanggal, tama. Manghihikayat na manghihikayat at makaka-impluwensya ng makaka-impluwensya. Ganyan ang gagawin ng mga yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi natitigil yan Kahit na wala na silang pag-asang manalo, kahit na hindi na sila manalo, maninira pa rin ang maninira yung mga yan. Kala nyo titigil? Hindi titigil yan, mga kababayan. Hindi titigil yan. Bakit titigil yung mga yan? Di ba? Bakit titigil yung mga yan di sa susunod na eleksyon, pag tumigil sila, lalo silang walang makakain na boto sa taong bayan. Di po ba? Di ba, mamita? Edita Casyaw, Jobe na, Gadjano, opo, paring Cons. Walang gagawing mabuti ang mga yan. Tuloy-tuloy ang paninira niyang kasama ng mga aso nila, kasama ng mga amuyong nila, hindi titigil yan.
Kahit nga mga kababayan kahit nga alam nilang hindi na sila mananalo hindi pa rin titigil yan Kahit hindi ulit manalo, hindi pa rin titigil yung mga yan. Oo, yun talaga yung role nila ngayon. Oo. Yan yung kanilang role ngayon dito sa Pilipinas. Manira ng manira. Walang kapaguran niya mga kababayan. Hanggang sa mamamatay ang mga yan, hindi pa rin titigil yung mga yan di ba? Buti na lang may mga kasama tayong tulad nila nila Jan at iba pa. Bato de la Rosa, ni Bongo, again, ang opinion ko ho dito, ang political opinion ko ho dito ay hindi na ho dapat sila mabalik sa pwesto. Tama naman. Oo. 'Di ba, Roberto Official, kita kami kanina. Nasa hotel na ako. Nasa hotel na ako. Kararating lang, pagod. Kita mo. Yung yung pisngi ko. Di na kailangan ng blush on Ha? Roberto, nakita kami kanina So, yun, mga kababayan, di ba? 10 ng mga kasamahan ni Digong dapat wala na tayong ibalik. Oo, sa totoo lang, mga kababayan. Dahil, mga kababayan, kapag nakabalik ang isa dyan, ay, mga kababayan, laking problema pa rin yan Magiging sagabal. Oo, magiging sagabal yan. Tulad ni Robin. Yung madali lang impluwensya yun kapag wala na mga Duterte. Pag wala na si Sara, wala na si Bato, wala na si Bongo. Si Robin, madali na lang yung mga kababayan Oo. Di ba? So, dapat, kung si Sara, impeach, dapat tuloy-tuloy na yan. Yung sinasabi nila na may mga kakampi, may mga ganito, may mga ganyan. Nako, Diyos ko, tigilan nyo na yan. Hindi totoo yan, mga kababayan. Hindi totoo, walang mangyayari. Tapos nagiging issue pa. Nagiging issue pa mga kababayan na hindi daw naimbita. Ano naman kung hindi naimbita? Big deal ba yun? Kung hindi naimbita si Pangulong Bongbong. Ngayon yung mga nababasa ko Oo, kapag ka pa silip-silip ako sa social media, nakikita ko mga kababayan na kinakantyawan ng mga DDS dahil hindi daw imbitado. Sino? Si Pangulong Bongbong. Ano naman? May problema ba doon kung hindi imbitahan? Ibig ba sabihin, mamamatay na't hindi na magiging presidente si Pangulong Bongbong? Presidente pa rin naman yung mama. Di ba? Hindi naman siya iyakin. Hindi naman siya iyakin. Kayo, iyak kayo ng iyak. Di ba? Banta ng buhay ng may buhay. Di ba? Iiyak si Digong, iiyak si Bato, iiyak si Bongo. Anak ng tinapanin. Tapos yung isa naman, feeling strong. Ganon. Si Pangulong Bongbong, ano naman? Di ba? Ako, mga kababayan, lagi ko sinasabi sa inyo, mas gusto kong tumatayo tayo sa sarili nating mga paa. Di ba? Kayang-kaya naman natin yun Tumayo sa sarili nating mga paa. Bakit hindi? Di po ba, mga kababayan? Yun. Tuloy. Dahil kung sakaling mailuklok pa ang mga ito, malamang hihilahin nila ang Pilipinas at ang mga Pilipino pa ibaba. Oo naman. Si Roberto ng bola pa. Boss Mike, ang pogi mo pala. Sayang ang bilis ng bakasyon nyo dito sa Japan. Pagbalik nyo, haba-haba. Gagawin ko isang buwan. Don Roberto. Roberto Official, kita-kita tayo ulit. So yun, mga kababayan, tuloy natin to. Yan. Pa ho dito ni Miracle 57593 ay ang pera na lang ng China, ang kanilang pag-asa. Yan, totoo yan mga kababayan. Totoo yan mga kababayan. China na lang ang inaasahan ng mga Duterte. Walang iya ka. Roberto, official Okay na yun. mamaya sabihin nila, bakla ako Oo. Nandiyan pa naman si Etelyn yun. Diba? Totoo yan mga kababayan. Ang inaasahan na ngayon ng mga Duterte ay yung pera na lang ng China para maitawid nila itong
pinagdadaanan nilang mga suliranin. Oo, nako, napakaraming dagok niya mga kababayan eh, ano. 'Di ba? Napakaraming dago ngayon ang dinanas ng mga Duterte. Eh bakit kanyo? Eh buko ba lahat ang mga masamaing gawain eh? 'Di po ba? Eh binuko yung pogo, binuko yung droga, binuko yung mga pagnanakaw nila, mga kababayan, binuko yung mga pagpatay nila. Eh sino ba naman ang daig mo pang nilubog na ng buhay sa ilalim ng lupa, ano, mga kababayan. Oo. Kaya tuloy. Kung hindi sila bigyan ng pera ng China, habang maaga, ay mas lalo silang lalagpak. Hindi humalayo sa realidad Oh yan, hindi talaga malayo. Lalagpak, wala na, mga kababayan. Magiging kung basura, ang tawag sa hindi na mahalaga, ano pa ba yung susunod doon? Di po ba? Yung bang kahit tapak-tapakan mo na dyan, wala nang silbi ang mga yun eh. Ha? Oh, wala nang silbi. Kung wala ang China na sumusuporta sa kanila, sabi ni Jan, eh wala na. Di ba? Wala na. Wala na silang pupuntahan. Kahit saan mga kababayan. Mga tuloy. Kasi ang kaugnayan ni Pangulong ex-President Duterte sa China ay sanggang dikit. Sinabi pa nga ho niya na gusto niyang maging probinsya tayo ng China. Totoo naman yan. Ilang beses na ho namin na banggit dito yun. Gusto niya maging probinsya ng China. Di ba? Wala namang si Duterte, pangarap yan. Kung hindi gawin tayong probinsya ng China. At nang sa ganon, abay di tuloy-tuloy yung mga kababayan, yung kanilang pagiging makapangyarihan sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Eh daig niya pang nagtuloy-tuloy din ng mayor sa Davao kapag nangyaring naging probinsya ng China ang Pilipinas. Eh kaya lang mga kababayan, hindi naman papayag yung mga Pilipino sa ganun eh. O kayo ba papayag kayo? Magiging Republic of China, Province of Philippines na tayo? Di ba ba? Ay Province of China. Oh, di ba? Yung Philippines Province of Republic of China. Ganyan, mga kababayan. Payag ba kayong ganon? Oh, syempre siguro hindi naman Kasi mga kababayan, biruin niyo, daan taon tayong sinakop ng Kastila eh. Daan taon mga kababayan ha. Daang taon. Ay biruin ninyo. Umabot pa rin mga kababayan na na talagang pinaglaban ng mga bayani nating sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, di ba? Emilio Aguinaldo, sino pa? Marami pang iba mga kababayan, Juan Luna, di ba ba? Ipaglalaban at ipaglalaban, may susibol kasi may sisibol na mga na mga tao na magmamahal sa kanilang sariling bayan eh. Ipagmamalaki handa nilang ihandog yung kanilang ialay yung kanilang buhay para sa bansang Pilipinas. Di po ba? Sabi nga ni sino to? Gringo, di ba? Abay subok-subukan nyo lang China. Abay ilang mga kadigmanan namin ang hindi umubra. Nandiyan na Kastila, Amerikano, at Hapon. Abay lahat hindi umubra sa amin. Di mo ba? Kung suntukan lang at barilan lang ng tagu-taguan dito sa Pilipinas malamang di naman sila mananalo wag lang maggagamitan ng ng mga nuclear bomb at saka ng mga makabagong mga pandigma na tulad ng mga diyan yung mga yung mga isang pikit mo lang nandiyan na yung napakalakas na missile. Di po ba? Pero kung suntukan lang at saka barilan lang, nako, malabong mga manalo yan, mga kababayan. So yan nga, sige tuloy ko na to si Jan ha. Sa mga hindi pa nakapag-like mga kababayan, huwag niyong kakalimutan yan. Kung di ba naman baluktot ang pag-iisip nitong taong ito. Presidente pa ho mismo ang nagsabi niyan. Siguro naisip niya na hindi niya kayang ipagtanggol
ang ating teritoryo, ang Pilipinas sa mga mananakop sa China, kaya ipapamigay na lang niya. Etong si Duterte talaga, pag nag-isip, tabingi. Kailan ba nag-isip ng tama yan? Kung tama ba yung inisip niya na hindi naiisip ng iba, mga kababayan, kung hindi ba naman tabingi talaga mag-isip si Digong, dapat hindi niya pinagpapatay yung mga kababayan natin. Di po ba? At hindi yan na basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano. Hindi po ba? Boss Mike, yung mga jacket daw, nag-PM. Naka-ready na rito, 5 na lang natitira. Tapos kanina si Azel, nakuha na yung iba, hingin nyo doon. Mga kababayan? Kaya tuloy, yung pagmumukha ni Digong, tumatabing eh. Tumatabing eh. Wag ho kayong mag-alala, kami hong military age men. Handa hong ipagtanggol ang Pilipinas laban ho sa external threat. At yan, mga kababayan, kita nyo. Sabi ko sa inyo, may mga bata talaga na isisilang na magmamahal ng totoo sa inang bayan natin, sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Hindi mawawala yung mga yan eh. Yung ganyang kaisipan ng mga kabataan at ng mga darating sa panahon na maisisilang dito sa Pilipinas. Nako, hindi ho pwedeng hindi yaan makapag-isip ng mga bagay na radikal kung sakasakali talaga, mga kababayan, na tayo gawing alipin ng ibang lahi. Base ho sa survey na ginawa ng AFP, 8 out of 10 Filipinos ang handang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa China. Oo naman, mga kababayan, sabi ko nga, 8, 8 mga kababayan. 8 ang handang ipagtanggol ang Pilipinas. Yung 2 sa 10, yung mga DDS na duwag yun, mga kababayan. Yung mga natatakot na baka magkagera, ganon. Di po ba? Ayaw namin ng gera eh. Alam nyo, sabi ko nga dati, kahit anong gawin natin, kung magkakagera, wala tayong magagawa kundi pagtanggol yung ating inambayan, yung ating mga sarili, mga kababayan. Wala tayong magagawa dyan. Obligasyon ng bawat isa sa ating mga Pilipino, ng mamayang Pilipino, na ipagtanggol natin ang ating sariling lahi, sariling bansa, at kapwa Pilipino. Kahit pa yan makapili, tulad nila Digong. Sa pambubuli ng squatter na China sa West Philippine Sea. Oo nga. Huwag kayo mag-alala, mga DDS, ipagtatanggol pa rin namin kayo kung sakaling mangyari yan. Yun na nga, wala tayong magagawa, mga kababayan. Kahit pa mga DDS yan, mga kababayan, ipagtatanggol natin, kasama sila eh. Diba? DDS vlogger nasa EDSA, sa daan matapang, buo ang loob, taga kabila, nasa siya. Sige, tuloy. At handa kaming gawin yun. Kayo lang ang gustong maging probinsya tayo ng China, pero kami hindi. Kaya ho sa darating na eleksyon, mag-10 isip ho tayo sa mga... Hindi lang 10 isip pagka sa mga DDS. Abay, kailangan nila ilan? 30. Oo. Do that in 30, ganun. Kasi do 30 sila eh. Dapat 13 beses kayo mag-iisip nang sa ganon, hindi kayo maloko. Yan, yung mga DDS. Ini-endorso ni Duterte, alam naman natin na ang kapakanan lamang ng iilan ang itataguyod ng mga yan at hindi ng mga Pilipino. Totoo yan, mga kababayan. Ini-endorso ni Digong, pansariling interes, kapakanan, sarili lang nila, mga kababayan yan. Pansarili lang nila. Hindi kayo mahal ni Duterte. Ilang beses ko ba sasabihin na hindi kayo mahal ni Duterte? Si Duterte, yung inang-inang yan, mga kababayan, ginagamit lang kayo. Diablo yan eh. Diablo si Digong, mga kababayan. Hindi nyo makita sa kanyang mukha. Ang diablo, mga kababayan, kahit sa hayop, abay sumasapi yan. Kita nyo yung mukha ni Digong, mukhang hayop, di ba? Pero tignan nyo yung diablo, sumasapi sa kanya. Hindi lang ho sa mga ganitong mga itsura namin ni Roberto Oficial.
Oh, ha? Dumadapo ang mga impacto at jablo. Abay, kahit ho sa halimaw, sa hayop, nakamukha ni Digong, abay dumadapo din yan. Mapanlin lang ang jablo, mga kababayan. Di ba ba? Parang si Digong, kita niyo yung mukha. Sa sobrang pagdapo ng jablo sa kanya. Abay, ultimong katawan niya nahihirapan eh. Yung katawan lupa niya, mga kababayan, hirap na. Di ba? Halos di na makalakad. Halos hindi na makatilat ang isang mata, nakaganyan na lang, mga kababayan. Siguro kakasilip niya yan noon. Di ba? So yan, mga kababayan. Ayan ho yung balita. Ito naman, yung impeachment, punta natin. Nakita ko lang si Jan, pinlex ko lang. Kasi kailangan natin yung mga kasama natin ganito mga nagpapaliwanag, mga kababayan. Abay, dapat piniplex natin lahat yan. Our beloved Boss Mike